Kaso tuloy sa Korte Suprema. Wala na. Tuta Soto, sigurado, makukulong ka na talaga dito. Tuta Soto, tinuluyan na ng Magnificent Seven. Kinasuhan na po ngayong araw itong si Tuta Soto sa Korte Suprema ng indirect contempt. Ito ay may kaugnayan sa kanyang mga binibitawang mga mapanirang mga statement laban sa Korte Suprema. Anak ka ng kagwang, makulong ka na talagang Tuta Soto ka. Akala mo ha, hindi ka papatulan, anak ka ng kagwang. Sabi po ng mga petitioner, talagang ipapakulong nila. At sure na raw yung conviction nito laban kay Tuta Soto. Aray ko, sira ang pangalan ng buwang na to. Ang pangarap niya maging presidente sa Pilipinas. Iyak na, Tuta Soto. Pag-usapan rin po natin itong Valentine's message ni Vice President Inday Sara kay Bungit at kay Chucky Claire na anak ng kagwang. Umiyak si Chucky Claire dito. Intindi kasi rin ng mensahe, no? Valentine's message ni Vice President Inday Sara kay Ngim at kay Chucky Claire. Sabi kasi ni Inday Sara sana'y magkatuluyan sila. Anak ng kamuti, umiyak. Nako, ang love team kasi, Valentine's na kasi, no? Malapit na. Uy, malapit na, bukas na pala. Advance, Happy Valentine's Day sa inyong lahat. Kaya pag-usapan natin yan. Nabuisit ang buang Magandang gabi po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe. At pakipindot ang inyong notification bell upang lagi po kayong updated sa ating mga video. At bisda kay Historiador, pakisuportahan rin po, pa-subscribe din. Ang buhay ay gulong ng palad, no? Ang mga abusadong mga politiko na galing-galingan, yung pala ay mga hunghang, anak ng kagwang, may katapusan talaga dyan. Yan ang nakikita ho natin. There will be a day of reckoning, no? Pero ito nga ho kasi kay Tito Soto, hindi basta-basta itong issue laban ho sa kanya. Kasi Senate President man Senate President, ikaw po yung mismong bumibira sa Korte Suprema. Ang problema ho nito, Tuta Soto, hindi nagustuhan ng mga abogado, ng mga ilang citizen ng ating bansa, yung asal ng naturang Senate President na maalala po natin kamakailan na naglabas po ang Korte Suprema ng unanimous decision uli para hindi pagbigyan ang motion for reconsideration ng mga makakaliwang grupo na nagsampa ng impeachment labang kay Inday Sara nakaraang taon 2025 na idiniklarang unconstitutional ang articles of impeachment. So kaya nangyak-ngyak si Tuta Soto kasi gusto niyang ma-impeach si Inday Sara talaga. Kasi ang pangarap ng School Bocol, One Ball University, ay gusto niya maging presidente. Anak ng kagwang, nakakahiya, no? Gusto mo maging presidente, lawbreaker ka pala, bendalo, anak ng kamote. Ito. Pakinggan po natin ang mga statement ng mga nagsampa, ng mga petitioner. Ito po sila, tinatawag po silang Magnificent Seven. Ayon po kay Attorney Harold Respicio. Grabe talaga ang init ni Attorney Harold Respicio. Sa 2, 3, 4, 5, 6, 7 nga. Pakinggan natin. Panoorin natin. Ayan po yung nagsampa, mga petitioner. Laban po kay Tuta Soto. Nandyan din si Cathy Binag. Ayan, Magnificent Seven ang tawag po sa kanila. Sa pangunguna po ni Attorney Ferdinand Topacio. Pakinggan natin po ang pahayag ni Attorney Ferdinand Topacio na talagang buljakin talaga nila si Tuta Soto dito. Ano na? Tuta Soto! Ito! Pakinggan natin,
Tulungan po namin mga petitioner kasama ng aming abogado, si Attorney Jose Arturo Topacio III, sapagkat para po sa amin ay yung pong mga public statements ni Senate President Vicente Soto III, with all due respect to him, ay lumalampas na po sa legitimate commentary at ito po ay nagtatransgress na into the territory of statements that tend to demean and destroy the credibility, undermine the faith of the people in the Supreme Court. Lalong-lalo na po yung may mga statements niya, for example, na sasabihin niya, mas magaling pa ang first-year law student kaysa sa mga mahistrado ng Korte Suprema. Parang inamed na ang konstitusyon, hindi naintindihan ng ponente na si Senior Associate Justice Leonen. Oo, walang alam sa rules. Para sa amin po, hindi na po ito tama, lalong-lalo na sa isang tao na siya po ang pinuno ng upper chamber ng ating Kongreso. Muntakin mo, sasabihin mo na mas magaling pa ang first-year law student sa mga Supreme Court Justices. Escalbacal University! Pangbulagan talaga yan! Tangin laki ng insulto niya, no? Ikaw ay, kahit na sa mga abogado, no? Sipin mo, minamaliit mo yung mga Supreme Court Justices. Hindi po biro yun, ha? Mga matatalino ang mga yan. Kaya nga ho, sila ay nagiging mga justices dahil sila ay sila na po yung tinuturing pinakamagaling na mga abogado na nag-i-interpret ng saligang batas. So hindi mo po pwedeng questionin yan. Kaya nga itinalaga sila dyan kasi malaki ang tiwala ng kataas-taasang kagalang-galangan hukom sa mga justices na ito na mai-interpret ng maayos at maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng batas. Mantakin mo, sasabihin mo, mas matalino yung first year law student. Putsa na, hindi pa nga po nakapag-second-year yan Hindi pa nga ho nakapag-take ng bar exam. Hindi nga natin alam kung makapasa pa ba sa pagka-first year yan. Hindi mo pwedeng kumparahin yung mga justices na yan. Mga hurado po yan Tuloy So, para po, hindi po ito para patahimikin si Senate President Soto, katulad ng sinasabi ng iba. He's free to say what he wants, basta ito po ay hindi bumabalangkas sa rules on contempt and what is permissible na sabihin. Sapagkat the Supreme Court, being one of the three great departments of government, is entitled to respect from the other two departments. Exactly. Hindi pwedeng bastusin na lang. Hindi naman po binabastos ng Supreme Court ang Senado o ang mababang kapulungan. So, what the Senate President is doing is totally uncalled for. Ginawa lang ng Korte Suprema ang kanyang katungkulan sa ilalim ng konstitusyon to determine whether there is grave abuse of discretion on the part of any department of government. Hindi po dapat ganyanin. Correct. The power of judicial review po ito. Tama, kasi nga meron po tayong tinatawag na separation of power, no? Equal power. Judiciary, legislative. Uy, bakit nandyan si Claire? Ngayon po at executive. Hindi po pwede na ikaw, Senate President ka lang naman, ay pakialaman mo kung ano po ang desisyon ng mga huwis, mga hurado sa Supreme Court. Kasi po, kung ikaw ay nakikialam at hindi ka naniniwala sa kanilang pag-interpret ng batas, tapos ikaw, mambabatas ka lang naman at hindi mo alam, hindi mo trabaho yung pag-interpret, magiging mabahiran yung kredibilidad ng Supreme Court. Ang Supreme Court kasi, sila na po yung pinakahuling puntahan ng taong bayan pag meron silang idudulog na reklamo. Sila yung pinakahuli. At ang Supreme Court, ang pinaka-highest na korte sa ating bansa. Banggitin mo lahat ng korte, ang Supreme Court pa rin ang magpapasya sa huli.
Kaya nga sa kanila yung tinatawag na final and executory. Dahil ang Supreme Court po ay ang itinalaga ng ating konstitusyon ang mag-interpret kung ano ang dapat na ibig sabihin ng mga batas. Hindi po si Tuta Soto. Goods po, tama po itong ginawa nila ni Attorney Topacio. Pakinggan rin po natin itong abogado nila, kasama nila ngayon na abogado. Topacio rin, para at least alam natin, ano ba, bakit nandyan sila? Ano bang pinagrereklamo nila? Ano ba yung kaso ni Tuta Soto? Kasi yung mga didiis gusto nang ipakulong si Tuta Soto. Kagaya ko, anak ng kagwang, mga bilanggo ka. O, ito pakinggan natin. Counsel namin. Counsel namin. Legal counsel. Attorney Topacio. Ano po yung tanong? Paliwanag lang po sa mga kababayan natin, ano bang pinunta natin sa Supreme Court today? Nag-file po kami ng contempt, indirect contempt case po against Senator Santos Soto. Dahil po sa mga sinasabi niyang inaatake po niya ang kapangyarihan po, kumbaga ng korte, na mag-promulgate at protektahan po ang tinatawag nating due process na karapatan ng kung sino man, kay maliit na tao po man yan o kay vice-presidente po. At kine-question niya po yung pinaka-ugat na galing po sa konstitusyon natin na kapangyarihan ng Supreme Court na protektahan po yun na makikita po natin sa decision ng Sarah Duterte. Pwede po bang i-elaborate niyo po yung mga specific moment na ito ni Senate President? So halimbawa po, sinabi niya una, mas magaling pa yung, o kaya mas alam pa ng first year. So, dapat na nasa konstitusyon kung paano umusad yung proseso ng impeachment. Pangalawa, sinasabi po niya na hindi familiar yung ponente si Justice Leon sa rules po ng Senate. Pangatlo, at sinasabi pa po niya kung pwedeng galawin ng Korte Suprema yung rules na nasa Constitution ay dapat galawin din ng Senate at mag-charter change. Ako, dali ka dyan, no? Salamat po, sir. Kayo po. Nang dahil po sa sa decision ng Korte Suprema na ibasura yung motion for reconsideration tungkol sa impeachment ni Inday Sara, nakaisip siya na magkaroon ng tiyatsa. Kasi ito yung patunay na talagang hindi siya sang-ayon, no? Question niya ng tudo itong Korte Suprema kasi nakaisip siya ng tiyatsa. Tiyatsa, iskol-bukol ka na bang? Alam mo, hindi po ito pinapalampas ng isa sa mga justices na dyan sa Supreme Court, si Leonin. Ito si Leonin, dilawan man yan. Alam natin yan. Appointee man yan ni Pinoy. Pero dali si Soto dito. Ito yung isa sa mga magbabaon kay Soto sa isinampang kaso nila ni Perdi Topacio. Pakinggan natin si Leonin. Ayan, meron siyang pahayag patungkol po dyan. At present, the idea of charter change is being floated in response to corruption. However, this is not the full solution. In fact, for corruption, it is tangential. We must remember that even if charter change occurs, or whatever form of government our country chooses to adopt, we must anchor ourselves in the role of demanding accountability, no matter what political system we evolve into. It will always have a criminal justice system. Breaking out of these corrupt habits will require more than just regime or charter change. Powerful oligarchs, usually from the same political family, use their wealth, power, and influence to gain leverage in our nation's elections and stay in power. Patronage politics is also pervasive, further entrenching the privileging of connections over merit. Yari ka, Tuta Soto. Kasi bakit niya naisip yung charter change? Bakit yan yung pinangandakan niya? Yun yung reason niya. Di mag-charter change tayo Hindi pwede. Walang alam yung mga justices doon sa Supreme Court. Anak ng kagwang. Mas matalino pa daw yung first year law student. Hanggang first year na lang siguro ang pag-abogado, no?
Kaya mag-charter change tayo. Dahil si Inday Sara, kinatiga ng Korte Suprema. Again, hindi naman talaga kinampihan si Vice President Inday Sara dyan. Ang Korte Suprema, nakitaan lang ng butas ang pagsampa ng impeachment labang kay Inday Sara. Yung 1-year bar rule, yan ang nakikita natin dyan. At ngayon nga ho, mukhang sasabit na naman sila sa 1-year bar rule. Kasi nga, 3 impeachment. So, February 6 dapat magsampa kayo ng impeachment. Tapos may nagsampa ng February 2. Di technical na kayo. So, nung pumaso na yung February 2, di 1-year bar rule na yan. Bibirahin pa rin kayo sa Korte Suprema ng kampo ni Vice President Inday Sara. Yun ang nakikita natin. At lalong mangiyak-ngiyak naman itong si Tuta Soto. Alam niyo po ba, mayroong statement si Attorney Harold Respicio, kasi isa man yan din sa mga petitioner. Yung lulo pala rin ni Tuta Soto, putya may history pala talaga ito. History repeat itself. Ay na-convict din pala sa kasong indirect contempt. Kasi kini-question din ng lulo niya yung desisyon ng Korte Suprema. Kaya may nagsampa ng indirect contempt sa lulo ni Tuta Soto at na-convict. So pag tiningnan natin, kapariho lang din ho yung sitwasyon ngayon kay Tuta Soto. Na-question niya rin niya ho yung desisyon ng Korte Suprema, unanimous decision, 13-0 nga ho Mukhang makonvict din po itong si Tuta Soto. Pakinggan po natin itong si Attorney Harold Respicio. Nagigil, gusto nang manakit. Banatan mo, Attorney Harold Respicio. Division 7 ang nagsasampa ng contempt case ngayon laban kay Senator Vicente Soto dahil hindi pwede na sunod-sunod ang kanilang pag-violate ng Constitution. Violate nila yung Constitution before sa hindi nila pagtanggap ng aming third impeachment campaign ngayon. Iba-violate pa rin nila yung Constitution dahil hindi daw nila susundin yung Supreme Court decision na sinasabi na wag nang ipagpatuloy yung impeachment laban kay Sara na nakapending ngayon sa Senate. Hindi pwede! Bilang Magnificent 7 member, kailangan namin lumaban dito sa kanilang sunod-sunod na pag-violate ng Constitution. At dahil dyan, kasama pa rin natin siya, as usual, Mr. Ferdy Topacio, Mr. Jim Paras. Come on, baby! Yeah, baby! Ganun na si Attorney Harold Respicio. Antindi, no? Buti may mga ganitong klaseng mga abogado, mga matatapang talaga, no? Yun, punta tayo sa Korte Suprema, bigyan natin ng aral itong animal na Tuta Soto. Ang yabang-yabang, akala mo may pinag-aralan, may alam sa batas. Akala mo nag-aral ng school o law school. Nag-aral daw law school. Sa School Bocol, Wambol University. Alam mo, gusto ko po yung mga angas ni Attorney Harold Respicio Kaso nga lang, yung impeachment nila, hindi natuloy. Nag-withdraw daw yung nag-sponsor, tinakot ni Tambalos-los. Okay, pagpatuloy natin, kasi nabanggit niya po nga ho yung history, may precedent na pagbabasihan itong pagsampa nila ng indirect contempt laban kay Tuta Soto. Dahil yung lulo nga ho niya mismo na contempt na convict. Cathy Binag and Mr. Manuel Luna, where are thou, sir? At yun po. At itong case na to ay hindi ito basta-basta dahil may president ito. Ayun. Dahil noong 1949, yung lolo ni Senator Tito Soto, ang pangalan din ay Vicente Soto, ay sinampahan din ng similar case, indirect contempt. Nako! At na-convict siya doon. Kaya mataas ang confidence namin na matatalo rin si Vicente Soto dito sa case na ito. Dahil doon sa case na yun, yung lolo niya before, ang sinasabi ay wag sundin or mali yung decision ng Supreme Court at sinasuggest niya na palitan yung members ng Supreme Court. Hindi ba pareho rin yung sinabi ni Senator Tito Soto this time? Sinasabi niya na mali yung decision ng Supreme Court at nagsasuggest siya ng tsa-tsa
at ini-insinuate na napalitan yung mga members ng Supreme Court dahil mali yung kanyang desisyon, confident kami na same reasoning ay mako-convict itong Senator Vicente Soto, pangalawang Soto na mako-convict, this time ng indirect contempt. Patay tayo dyan. No, meron na palang president. At talagang may history talaga itong One Ball University na reklamador, no? Ano ba yung parang magrespeto ka na lang? Tangina, hindi ka naman abogado eh. Huwag ka na masyadong pabida-bida. Yun tuloy, pabida-bida mo. Sa Korte Supremang punta. Kahirap-hirap makonvict pa. Wala ho talagang kakampi kay Tuta Soto. Ito sa akin nakikita ko. Walang kakampi kay Tuta Soto sa mga panahong ito diyan sa Korte Suprema. Hindi niya, walang ano dyan. Kasi siyempre yung magdedesisyon ito Kasi sure na si Atty. Respicio na talagang makonvict talaga ito. Pangalawa daw, no? Magiging pangalawa na Soto na makonvict ng indirect contempt dyan sa Supreme Court. Siyempre, ang question mo, yung mga hurado, no? Ngayon, anak ng kagwang, sila rin po ang magdedesisyon. Oh. Ano ang asahan mo dun? Sa tingin mo ba may kakampi sa'yo? Ang sagot ko, walang kakampi sa'yo. Dahil yung magdedesisyon, yun yung pinipintasan mo. Yun yung ginagago mo. Na pinapalabas mo, walang mga alam, at mas matatalino pa yung first year student ng Law School One Ball University. Patay ka Tuta Soto talaga. Makonvict, tama ka dito. Attorney Harold Respicio, pangalawa ito sa lulo niya. History repeated itself. Tuloy Assistance sa jurisprudence ng kanyang lolo. Dati indirect contempt, pwede siyang maparusahan ng pagkakakulong at pagpapafine. Kahit sabihin niyang freedom of speech niya yung kanyang pagsabi, sabihin na natin na given that, alam naman natin na ang ating Supreme Court ay yung branch ng ating government na natitira na lamang na may modo pa na hindi sila nagsasalita kapag binubuli sila. Pero this time, dahil nag-file kami ng petition case, laban sa kanya, may pagkakataon ang Supreme Court ngayon na i-defend ang kanilang sarili formally dito sa case na ito. At pinagdarasal namin na ilalatag nila na parusahan din si Vicente Soto III ng same fine or imprisonment dahil mali ang kanyang ginawa. Sunod-sunod na paglabag ng... Huwag muna tayo doon, no? Gusto ko po yung sinasabi niya na ang Supreme Court kasi hindi po sila pwedeng mag-react, no, sa mga batikos sa kanila, sa mga bully sa kanila. So kailangan magiging neutral pa rin sila, walang self-serving. Pero siguro pwede magkaroon sila ng mga statement, mga pasaring kagaya kay Leonin, pasaring siya kay Tito Soto, pero hindi direkta. Parang third-party approach yung ginagawa ni Leonin, no? Patungkol nga sa Chatcha. So ngayon ito, tama yung pagkakataong ito na kailangan may magsampa, kailangan may magrereklamo para naman madipinsahan ng mga hurado ang kanilang mga sarili tungkol sa mga nambubuli sa kanila, umaatake sa kanila. So ito na nga ho yun, no? So may pagkakataon sila na himay-himayin yung mga batikos ni Tuta Soto na sobra-sobra na. Ang tawag dito, grave abuse of power na nga ho eh. Kasi nga, bakit ka nakikialam sa desisyon ng Korte Suprema? Isinit ka lang eh. Legislative branch ka. Ikaw lang yung gagawa kayo ng mga batas, panukala kayo. Pero yung pag-interpret ng batas, hindi nyo nasaklaw yan. So ito yun ang pagkakataon na dapat pag-isipan ng mabuti ng Korte Suprema ang kanilang desisyon kasi may precedent na rin pala ho ito, Soto rin, Vicente Tuta Soto din pala. Question din yung mga opisyal ng Korte Suprema na dapat palitan, no? Palitan daw yung mga justices. So ngayon ito, parang sim lang din po
ang nangyayari, yung reason. Kaya nagsampa po ng indirect contempt itong tinatawag ngayon ni Attorney Harold Respecio na Magnificent Seven. Sige nga, tuloy natin. Oh. Konstitusyon ang ginagawa ng administrasyon na ito. Ang Magnificent Seven ay patuloy na lumalaban sa administrasyon sa kanilang consistent na paglaban ng ating konstitusyon. Hindi pwede na hindi ninyo tinanggap yung aming third impeachment complaint laban kay BBM, violating the Constitution, and this time, gusto nyo pa rin i-violate yung Constitution sa pamamagitan ng hindi pagsunod sa desisyon ng Supreme Court at bubuhayin ninyo yung sinabi na illegal at void na impeachment case na nasa Senate ngayon. Wow! Grabe tong administrasyon na ito. Nagva-violate talaga kayo ng Constitution. Consistent. At makakaasa kayo. Kapag consistent kayong lumalabag sa batas at sa ating saligang batas, ang grupo na ito ay patuloy na lalaban sa inyo dahil kapag kami ay titigil, hindi pwede na magwagi ang kasamaan dito sa ating bansa. Yay, baby! Ang galing, palakpakan natin si Attorney Harold Respecio. So wala na. Sigurado na pong makulong si Tuta Soto. May kulong daw yan. Oh, sabi ni Attorney Harold, no? Meron ding fine. Dapat makonvict talaga para hindi na pamarisan. Kasi ang labo naman ho na tayo po, mga Pilipino, ay hindi kayo naniniwala sa Korte Suprema, mga hurado. Para ba saan itong Supreme Court kung hindi tayo naniniwala? So magiging banana republic ang labas natin dito. At walang kwenta na ang mga abogado sa ating bansa at hindi na lang po tayo magkakaroon ng bukasyon, ng propesyon, no? ng pagkaabogado. Hindi nga po pwede yan eh. Kasi kasama po yan sa isang demokrasyang bansa. Kahit saang bansa may abogado. So anong karapatan natin na mag-question ng desisyon ng Korte Suprema? Pwede naman daw pala mag-question. Pero hindi naman yung parang sobra-sobra na talaga. Panghimasukan nyo na po ang desisyon ng mga yan. Pwede ka mag-question. Hindi yun. Pwede ka sasabihin. Huwag naman yung sasabihin mo, ay puta na, mas matalino pa yung first year student sa inyo, anak ng tagya. Kasi nga, nanggagalaiti si Tuta Soto dahil gusto niyang ma-impeach si Vice President Inday Sara Duterte. Dahil ang pangarap niya maging isang panggulo. gusto yata niya sumunod kay panggulo bungit. Wag na, Tuta Soto. Wag ka nang mangarap na maging pangulo ng ating bansa. Feeling mo presidente ka, Senate President ka lang, tol. Kaya yung mga pagiging ambisyon mo sa pagkapangulo, putang ina, tingnan mo naman yung sarili mo. Yung binibiraho ninyo, ang pinagkakatiwalaan ng taong bayan ngayon, si Vice President Inday Sara Duterte, na mayroong 54% trust and approval rating. Kumpara kay Ngiwem, negative. Pag tiningnan mo tangin na, si Inday Sara, hindi na po yan matitinag. Maniwala ka, Tuta Soto. Yung pangarap mo maging pangulo ka, kay Vice President Inday Sara yan mapunta. Wala nang iba. Kaya tigil mo na yung kahibangan mo. Hintayin na lang namin yung conviction mo diyan sa Korte Suprema. Makontempt kang hinayupa ka dahil ang bubo mo. Wala na, sira na. Sira na si Vico Soto. Ay pangarap din magiging presidente ang buwang, no? Hanggang pangarap na lang kayong mga Tuta Soto. Kaya nga dapat pinalitan na po ito sa pagka-Senate President. Nakakasira ito sa imahe ng Senado, institusyon. Dapat meron ding senador, no? Or grupo na magsampa ng ethics committee. Magsampa sa ethics committee ng reklamo dahil sa mga asal ni Tuta Soto. At hindi lang o yan, dapat dinagdagan din yan nila ni Atty. Harold Respecio. Yung gusto nilang persona non grata itong mga kaibigan nating Chinese dyan sa Chinese Embassy. Di ba? Wala na patong-patong na pinanghimasukan rin ni Tuta Soto ang trabaho ng Department of Foreign Affairs. Hindi po pwede ka, Senate President, Senador, na makialam ka sa trabaho ng
Department of Foreign Affairs. Mambabatas lang kayo, hanggang dyan lang kayo. O, gumawa po kayo ng panukalang batas. Para sa maraming Pilipino, hindi yung kiyaw-kiyaw kayo ng kiyaw-kiyaw. Hanggang pati Supreme Court, pinakialaman ninyo. Hayan, ang resulta. Kaso tuloy sa Korte Suprema. Wala na. Tuta Soto, sigurado, makukulong ka na talaga dito. Okay, pag-usapan po natin si Vice President Inday Sara Duterte. Alam mo, kasi nabuhay siya talaga si Claire Castro dito. No, nasaktan siya kasi totoo. Ang pag-ibig ay sadyang ganyan. Sharon Cunoton ba yun? Iwala sa isa't isa't kailangan. Xiaomi, may karibal ka na. Sino? Hitaki Claire. Alam, tindi kasi rin ng mensahe ni Vice President Inday Sara. Hiningan kasi si Vice President Inday Sara ng mensahe ng isang News 5 reporter na si Brel Montalvo ba yun? Bisaya po yun eh. Vice President Inday Sara tinatanong, ano ang mensahe mo kay Ngiwi Im at saka kay Chucky Claire, Valentine's message. Alam mo ang sagot ni Inday Sara? Narito. Buisit si dito eh. Si Chucky Claire. Oh, ito. Ikaw, Brel, ikaw may dahilan dito, Brel. Kaya masisira yung balintong ni Chucky Claire. Ito. Kay BBM na lang kay Clay Castro. Sila kay message sa Lubungkod ka nagkuan. Ano to? Ano? Ayan oh. Bakit mo kayo? Sige, kay BBM o kay Claire. Valentine's. Sa Valentine's. I-great lang kasi. Unta magdayon silang duha. Haliparot mo kasi, Chucky Claire. Anak na gagawag. Grabing iyak ni Chucky Claire. Sa Tagalog yon, ano yon? Ang sabi ni Brel Montalvo, ano po ang Valentine's message mo kay PBBM at saka kay Claire Castro? So, ang sagot ni Vice President Inday Sara, sana'y magkatuluyan sila. Oh, sana magkatuluyan kayong dalawa. Ayan. Ano ba kasing namamagitan kay Chucky Claire at saka kay Ngiwim? Ano kasi, habang naglalaro ng aso, itong si Ngiwim, Mr. President! Kamusta ka? Tapos naglalaro siya ng aso. Sabi niya, yari to, okay naman. Sabi ni si Ngiwim. Tapos sabi ni Chucky Claire, Mr. President, ano pong pangalan ng aso mo? Claire. Hindi, sabi, Oreo. Bakit Oreo? Kasi nga, nung bata pa to, yung mata niya ay may kasing laki ng Oreo. Kaya Oreo. Pero ngayon, napalitan ng pangalan ng aso, Chucky Claire. Tapos, di ba, sabi ni Claire Castro, Mr. President, pwede ba mag-selfie sa'yo para hindi nila sabihin AI ito? Tapos, nung magtalikod, para kiniliti ni kiniliti ni BBM si Chucky Claire. Tapos sabi ni Chucky Claire, ay, Mr. President, wag! It's too big! Malamang doon, nag-umpisa, Siyempre ako talaga sa akin, iba ho yung harutan nila. Nakontento ngayon, di ba? Ngimim at Chucky Claire naghaharutan. Alam mo, parang meron talaga silang something. Maritis na maritis. Kaya siguro na sabi ni Inday Sara, sana magkatuluyan sila. Naku, patay ka, ma-black eye ka ni Baki. Sumagot si Chucky Claire. Pakinggan natin, Chucky Claire. Boss, pagtawanan lang naman natin. Ito. Pakinggan natin yung sagot niya.
patungkol sa Valentine's Day Ah. sa inyong dalawa ni Pangulong Marcos. Mm. At ang bahagi po ng message niya, magkatuluyan daw sana kayo ng Pangulo. Reaction po ninyo, Yeah. meron po ba kayong Valentine message din sa kanya? Napanood ko po yan. Oh. Dahil sa isang TV network ay tinranslate yung kanya Translate. sinabi Naintindihan mo? sa lingwahe Ah. na Tagalog. Ano So, sabi? napanood po natin yan kung paano pa siya tumawa Aha. na may halong mali siya ang dating sa aking pananaw. Matsagin na, nadibinji ang buwang. Natusok na ba? Yung tala. Ay, sa president. Putangin na ang harot mo, nangarot nyo kasi. Pag magharot kayo, huwag kayong magharot sa, sa kamera. Tapos ipinupost pa ninyo. Kita talaga doon, may mali siya daw. Siyempre. Ganun naman si Inday Sara talaga. Natatawa kami nga, natatawa sa iyo. Bakit ba ganun ang trato mo kay NGWM? Parang sweetheart talaga. Ang tanong ito, Chucky Claire, kontra malis, iwas malis. Ganyan ba kayo magharutan ng asawa mo sa harutan ninyo ng NGWM? Ang pag-ibig ay sadyang ganyan. Sige nga, tuloy lang ng konti. So, ganito po bang leader tulad ni VP Sara Oh. ang dapat nating hangaan Oh. at dapat nating ilagay sa pedestal? Oh! Um, Naman, pagkagandang leader na yan, matalino, matapang kaysa naman si NGWM, panay pulburon. Nasaktan ka lang, no? Kasi nga, ang tanong lang naman kasi dyan bakit ka defensive? At saka, ganda naman ng mensahe ni Inday, pang Valentine's nga Valentine's message. Alam nga naman sasabihin ni Inday Sara, sana magkahiwalay kayo. Sana magkatuluyan na kayo. Aminin nyo na. Ikaw kasi, sikreto ka pa It's too big ba? Naloyo. ang anumang salitang nagagaling sa kanya ay puro paninira. Puro insinuation. Puro na maninira. Yung sana magkatuluyan kayo, paninira pala yun. Tapos tumama na nga paninira pa rin. Alam mo yung nagbibiro lang naman. Yung biro lang naman talaga. Kaso nga lang, yung biro, sineryoso mo. So ngayon, defensive ka. Magtatanong tuloy kami. Ba't ka naging defensive? Alam mo, parang elementary lang naman yan, di ba? O high school. Uy, kayo na. Di ba sabi nun ganyan Uy, ang sweet nyo naman. Sana magkatuluyan kayo. Di ba ganun ang biruan? Tapos magalit yung baboy. Ano magkatuluyan? Hindi Parang ganito si Chucky Claire. Buang ka, Chucky Claire. Tartalaya. Puro ka-immoralidad. Uy! Ang Pangulo Ka-immoralidad! Alam mo kasi kami mga Bisaya, ganyan talaga kami mag-joke. Ika naman Hindi ka mabiro masyado kang defensive. Halata tuloy na may pagtingin. Talaga naman may nangyayari na. Joke yun Immoralidad daw. So yung pagnanakaw sa kaba ng bayan, hindi immoral. Anak ng kamote ka. Kasi, bakit mo kasi pinapakita doon na naghaharutan kayo ng NGWM? Kung ayaw mo kumentuhan ng malisyosong komento, dapat hindi nyo pinupost. Inapost gusto mo kasi. Bakit daw immoral? po ay mayroong pamilya, mapagmahal na asawa, mabuting ama. At ako rin po ay may pamilya. So, sa isang tulad na Yan nga yung problema dyan. Patangin na, alam mo naman pala may pamilya kayong dalawa. Mapagmahal daw na asawa. Nakatigim talaga to ng pagmamahal. Mabait daw. Siya din daw may pamilya. O di ikaw yung immoral, kayo ni NGWM, alam nyo may pamilya kayo. No? Pero bakit ate?
Bakit ate, ginaya mo pa, ginaya mo pa ang paghaharutan ng mga dalaga, anak ng kagwang ka. Hindi ba kasi ikaw may asawa ka? O, di ba ho? May mga anak. Singiwim, 2, 3 ba? Puro mga budlat ang mata. Oh. May asawa si Baki, budlat din ang mata. Bakit naghaharutan kayong dalawa? Yan ang ano natin. Yan yung tanong dyan. Bakit kayo naghaharutan? Di ba ho dapat hindi nyo ginawa yung immoral na gawain? Kasi ang pinag-uusapan natin pagiging immoral. Hindi ba ho immoral yon? Yung ikaw, nakipagharutan ka sa may asawa, nakipagharutan ka sa amo mo, yung amo mo nakipagharutan sa'yo, at nagbibidyo pa kayo, at hindi po ordinaryong tao yung kaharutan mo, presidente ng Pilipinas, Panggulo, pinost nyo sa social media, napuna ng maraming tao, tragis. Wala. Deserve nyo. Nabatikusan kayo, kumintuhan kayo ng may malisyo, may malisya. Malisyosong komento. Di sana hindi nyo pinupost. Dapat kinat nyo na lang yun. Ba't nyo pinost? Kasi gusto mo. O ngayon, napuna kayo ngayon, may pabirong mensahe si Vice President Inday Sara. Ang sabi, sana ay magkatuluyan kayong dalawa. Chucky Claire, harot pa more. Oreo. Anyway, magiging lesson learned po ito sa mga may mga asawa, no? May mga anak, lalo na sa may amo. Huwag po kayong makipagharutan sa amo ninyo na pareho kayong may mga asawa na ipinopost pa ninyo sa social media. Ngayon, pag napansin ng taong bayan, sasabihin ninyo, mga malisyosong komento, los nyo, kayo yung may ginawang malisyoso. Kaya nakapagkomento ang taong bayan, kagaya ni Vice President Inday Sara, ng ano? Sana magkatuluyan kayong dalawa ni WM. Happy Valentine's Day sa lahat. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat
bangon ng bayan. Bista Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.